dalangin natin para sa iyo. Bago ang lahat, nais ko natin unang kawitan ng ating Panginoon upang ang kanyang presensya ay sumagitan natin. Ibigyan tayo niya ng pusong dalisan. Hallelujah. Alam po namin, hindi niyo pinakikinggan ang mga dalangin ng mga makasalanan. Ituloy po ninyo ang aming mga pagkakamali. Tawag po kayo sa amin. Dahil po namin inyong pakinggan itong aming mga pagsama. Panginoon, kayo po ang sentro ng aming puso. Nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng inyong mga pinagkakalaw sa amin sa araw-araw. Ang mga biyaya, mga pagpapala, ang inyong patubay na nagdudulot sa amin ng kapayapaan. Salamat po at di niyo kami iniiwan at pinababa
Pinamori po namin ang amang Diyos na nagtila. Ikaw ang bukal ng ligaya, buhay at ang pag-asa. Linabi pa ninyo na inyong kaharian ng inyong anak. Ang bawat pamilya, kalingahin po ninyo sila, lalo na ang mga dumaranas ng matinding pagsubok. Pinadalangin po namin ang mga hindi nagkadalo sa araw ito. Ang aming butihing pastor at masyanado. Bigyan po siya ng kalapatan at tunay na karunungan. Panginoon, sa aming pagtitipon kami po ay puso ng kapagmumaba. Nagsusumamo, nasamahan po ninyo kami sa lahat ng oras. Pinilingan po namin ang inyong presensya at patnubay. Nais po namin laging madama ang inyong dakilang pagmamahal at maranasan namin ang inyong kapangyarihan. Pagpasin po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang lahat ng mga narito. Sa mga awit, punuin po ninyo sila ng inyong kapangyarihan upang maranasan ng lahat ng bawat isa ang kapustusan sa kanaming mga kaluluwa. Sa nagdadala ng inyong salita, punuin po ninyo siya ng karunungan. Dalangin ko po may tanim sa bawat puso nakakarinig ng hinihin ng karunungan at tumubo upang magkaalam ang pananamig at pagnanasa sa inyong mga salita. Pagtubayan ko rin kami sa gawain ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Upang sa daigdig pagdating ng lahat ng iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat patuwid ka humalo sa kanya. Ikaw ang patubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng tao. Sa ating pagkakit sa ating Panginoon, kami namin siya pupuntahan o ito. Natin ang kanyang pupuli sa kanya at ating mga kamay gawin natin sa pagpapasa sa kanya. Dahil wala lang ibang sarap sa dapat. Sadalaan po natin ang namin ang pag-ating namin.
Natama lang Panginoon sa iyo na butihan mo ay walang hanggan. Ang kabutihan mo Amen. Kayo po ba'y nabusog ng kantahan? Kayo po ba'y napuspos ang iyong kaluluwa sa ating pong praise and worship? Tunay nga, napakabuti ng Diyos. Sabi ng Diyos, doon sa isang talata sa Deuteronomy 7, hindi kayo pinili dahil sa dami. Kayo po nga pinakakunti. Kaya nga ang sabi ko, sarili ko. Sabi ko nga, mas maganda ang konti basta totoo. Isa marami nga kayo, hindi naman totoo. Ang ibig kong sabihin, may mga talata sa Biblia na nagsasabi na may mga pumupunta sa simbahan na talaga hindi naman talaga yun ang sadya nila. Kundi kung ano-ano ang nasa isip nila. Kaya ang sa akin, sabi ko ito very challenging na kunti tayo. Ang pinakamahalaga para sa akin ay yung pagpunta niyo sa simbahan, yung pusang Diyos kayo pupunta. Sinasabi doon sa Romans 12, nakalagay doon na ihandog niya yung buhay, ng buhay ang hinahandog po. Kaya mga kapatid, isa sa paghahandog sa buhay natin ay yung dalawin natin ang utang na loob, yung kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos. Kaya, sa mga oras na ito, bahagi ng atin pong paglilingkod sa Diyos, ganitong uri ng sampahan, ay yung malaman ng Diyos. Ano pa talagang ginawa sa iyo ng Diyos ito mga nakaraan? Ipagpatutuo mga. Sino kaya? At sana po, ako na pong tatawag muna, tatawag Perkin. Amen! Kaya po natin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid. Hello po, magandang araw sa ating lahat. Siguro ang magandang nangyari or nangyari sa aking buhay at pinapasalamatan ko sa isang linggo na ito, ang pagbabay ng Diyos sa aking buhay na lalo na sa travel, safety ko kami at walang sakit.
andito rin po kasama ko yung mother ko. Nagpapasalamat din po ako kasi kasama ko po siya ngayon. Bali pangalawang time na po niya. Kahit galing, siya po ay isang Catholic. Pero sabi ko, pagsimba tayo, kahit iba-iba tayong relihiyon, sabi ko, isa lang naman yung ang Diyos natin. At siguro, maraming araw-araw, maraming problema o minsan, pero masasabi ko na prayer is mapaka-powerful ko sa aking buhay. Kasi pag mag-focus ka sa isang problema, parang feeling ko puro problema na lang dumarating sa buhay ko. Pero pag mag-focus ka ng positive sa ating buhay, sabayan ng pag-prayer, masasabi mo na parang kahit anong bigat ng nararamdaman mo, unti-unti mo yung parang mawala lang. Hindi naman sa biglaan, pero parang unti-unti lang nawawala. At ganoon din, pressure din po sa last week, pressure din po sa trabaho, lalo na po yung BIR. Kasi ang dami ko namin kumafile may monthly. May quarter, okay na yung quarterly, pero yung monthly. Minsan kasi may mga kasamahan din kami sa BIR na yung ura lang yung pinafile. Tapos may mga minsan hindi po ako yung hindi ko po alam yung iba, ang dami mga numbers, mga BIR po, yung Dota 07, mga gano'n, dami mga numbers, kaya nakakalito po talaga. Pero, sa gabay ng kasamahan ko rin, tsaka naawa din siya sa akin, kasi sabi niya, okay lang yan, tuturuan kita, alam ko mahirap yan, kasi galing ako sa BIR, sabi niya. Kaya magpapasalamat ako sa Diyos, kasi may tao na nakakaramdam ng yung pag makikita ka na, nagtitiketan na, nakakaramdam siya at handa siyang tumulong. Kaya pasalamat ako sa Diyos. At sa mga kasamahan ko na walang sawa sa pagtanggap sa amin, lalo na sa akin, sa Living Christ Church. At thank you palagi. At maraming salamat. Amen. Tungkol sa pagsubok, ang sabi dito sa Unang Pedro 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng halimbawa na dapat ninyong tularan. Akalain mo yan. May kumpara, may yung pagsubok pala sa atin, meron pala yan na kapag ikaw ay magbalik lang sa Diyos, mahal naman ka sa atin. At nagpasalamat din po ako dahil sa andito ang aming bagong kapatid na si kapatid na mama niya na patuloy natin na patubayan ng Diyos. Ang pagbabago po ay gradual. Glory to glory, sabi na sa Biblia. Na maaaring ayaw mo hanggang sa ikaw ay parang mas maganda dito ma-addict. May addiction kasi dito eh. Pag-addict ka na sa Diyos, siguro ko pinaghahain ka ng Panginoon. Amen. At nandito po ang ating bagong kasama, si Brother Andreas. Brother, salamat po at pinaunlakan mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. At asya nga pala, sino pa po sa inyo ang magpapatutulong sa Diyos habang may oras? Ako? Ikaw na lang muna? Ako? Wow. Mga kapatid, okay. Ang iba pagkatuo ko po, yung yan, tungkol sa pangyari sa amin sa probinsya, na sa kabila ng lahat na nalulungkot ang lahat ng tao dahil hindi ko inabot ang nanay ko. Na mga oras na yun ang kami nagbibiyahe, asang-asa pa naman kami, na talagang ang gusto namin na maabot si Mama para ilabas ko na sa ospital.
Kaya sabi ko, pagdating ko doon na namatay na pala, iyan na halo naman na kasiyahan sa puso ko. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, iyan na kapag naghihirap ang tao, napakahirap na po talaga yun. Ang iba, nagkakaroon ng tinatawag na versikiling na isasabihin na sa doktor, masama man baka, sige na, bigay nyo na namin sa inyo. Para makibinigay sa doktor na nagkakaroon ng versikiling, in-injection na lang ng pagpatay. Yun ang versikiling dahil nasa awa siguro ng doktor at sa pag-uusap ng mga mahal sa buhay. Yung mga oras na yun, naisip ko, sabi ko kung inabutan namin, hindi ako mapalay sa ganong sitwasyon. Ang gagawin ko, iuuwi ko siya. At yun nga, ito sakripisyo ng pamilya dahil siyempre, pag inilabas ko yun, nag-usap-usap na kami dito sa Manila, pag inilabas ko ng nanay namin, magkakanya-kanya kami ng contribution para magkaroon ng siyempre pag-uwi sa nurse, pag-uwi ka sa mga alaga. Kaya blessing na para sa akin, blessing na hindi blessing. Sapagkat hindi namin nakita yung nanay kasama ko. Ngayon, ang isang patutuo na nais kong ipaabot sa inyo, yung patutuo ng aking pinsan. Tungkol doon sa, sabi niya, bago siya namatay, yun talaga bedridden na lalaki namin. Bago siya namatay, nagsalita siya sa mga anak niya. Ako ay aalis. Sabi ng mga anak, namulat sila, nakaluhod siya, nagsasabi na, alis na. Sabi niya, hindi na tayo magkikita, sabi ng asawa. Sabi naman nung ano yan, nung tatay, napakaganda po ng mensahe. Kung gusto ninyo, magkita-kita pa tayo sa Hotel Pastor Uri. Magkita-kita pa tayo sa pangalawang buhay, sumunod kayo sa Diyos. At pagkikita nga naman sila. Dahil magkakilala pa naman doon, ang sabi na ito, hindi na magkakilala pa doon. Kasi nga, kung si Lazaro, magkikilala ng mayaman, sabi ko, babalik mo si Lazaro dito upang palabigin ang aking dila. Kaya ibig sabihin lang naman, simple lang na talagang magkakilala pa, pag isa lang ang pinuntahan ninyo. Ngayon, ang gusto kong ipaabot ko sa inyo, nalaki kong sinasabi, maski hindi ako na i-preach, sinisingit ko po doon. Tandaan po ninyo, kapag namatay ang tao, paghiwalay niya sa katawang lupa, may parusa na kakad at mayroon na kakad na ang puso. Kaya, hindi niya na biro at ang ibang tao hindi natatakot. Kasi akala nila, rest in peace, ito yan. Kaya mga kapatid, sana sa bawat pangangaral na mga nandito sa ating pong simbahan, tandaan po ninyo lagi, ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga yung kaligtasan natin. At yung kaligtasan na yun, ay sabi nga, hindi pa naman maghukom eh. Sino may sabi maghukom na hindi pa? Dahil lalampas ko ng 1,000 years. Ngayon lang, ibig kong sabihin, minsan lang ang tao mamatay. At ang paghatol. Meron ang paghatol ka agad. Niliwanagin natin yan sa in the second week na December at yun. Kaya gusto ko po na sana bawat kayo dito, meron kayong notebook, meron kayong yung cellphone nyo, bukas nyo para may review nyo sa bahay kung totoo sinasabi nyo. Pag hindi totoo, sabihin nyo sa akin, at baka nga naman hindi ang karapatan. Diba? Ayun, sino pa po? Sino pa po ang gusto sa kabataan? Sa kabataan, meron bang gusto pasalamat sa Diyos? Ito kaya na. Halika. Ay, ito meron. O sige. Siguro pasalamat ka na. Morning po sa ating lahat. May share lang ako kasi everyday, napapansin ko sa sarili ko, araw-araw nararamdaman ko yung pagbabago ng Panginoon sa akin. Kasi everyday talaga, nalala ko sa social media na, Lord, bigyan mo ko ng isang video na tayo lumabas sa cellphone ko. Tapos
pinapakinggan ko yung mga testimony ng mga pastor, gaya na may nagtanong sa pastor na, Pastor, paano kaya matay na yung tita niya tapos gusto niya daw magpagdasal? Tapos tinatanong daw ang pastor na lumari kung sa, kasi estudyante nagtatanong kung sa magkakaroon kayo ng exam, kailan ka ba magdadasal? Bago o pagkatapos, syempre pag-pray mo bago. Kumbaga na-realize ko lang sa buhay na nasa huli yung pagsisisi. Kasi hindi natin kailangan na yung parang magbigay tayo lagi ng advice. Yung sa present natin, nakikita na natin na may Bible, may simbahan, may patutunguhan ng lahat, pero hindi tayo napikinig sa ng pastor, sa testimony ng pastor. Yung gusto ko lang sabihin lalo na sa mga kabataan niya. Kung kahit bata pa, matuto tayong mag-develop, lalo na pag-isipa, tayo lalo sa Panginoon. Kasi doon tayo mas natututo. Kung sa eskwelahan, tinuturo sa atin yung G.R.C. yung good moral and right conduct. Dito ng simbahan, tinuturoan tayo ng magandang asal, mabutihan, pagsunod sa Panginoon. Amen. Yung unang tanong, sabi na namin ito, na sabi, ano sabi niya? Yung estudyante na, kasi namatay yung tita niya, na ipagdasal daw po na mapunta sa langit. Amen. Ang sabi ng Biblia, ganito sa maraming talata dyan na sinasabi na hindi na bumabalik ang patay. At pinatunayan nga yan, doon sa sinasabi ko lang sa Lucas 16, 18 to 33 at 31. Ganon din yung sinasabi sa 1 Peter 3, 18 to 20. Hindi na bumabalik ang patay. Sinasabi rin na sa host. Kaya wala na tinatawag na ano yan, ang mga purgatorio, wala po yan talaga. Kaya nga sabi ko, kaya pinag-isirisan na ilan yan. Na binasa niya ang buong Biblia. Pagkatapos yung binasa ang buong Biblia, pinatunayan ang unang purgatorio. Kaya siya pinatay dahil sabi ng mga Kastila, yan na, nasa kanya, nasa Nuli ni Pagdari. Sa Pittsburgh basa. Talaga yan noon na talagang pinatunayan niya na walang purgatorio. Kaya ang galing sa kanila ang sabi. Kaya huwag tayo maniwala na kaya nga sinasabi natin, automatic nang may iwanan. Hindi na bumabalik ang patay at saka paper home sa rin. Nag-iintay na lang. Paano natin napatunayan yan? Doon sa 1 Peter 3:22, 1 Peter 2, 3:18 to 20. Yung may mga kasalanan noong panahon ni Noe, hanggang ngayon, hanggang panahon na ito, pinaparusahan pa. Kaya hindi yung matagal na. Ang ibig kong sabihin na naman, nakakatakot ang impyerno. Hindi, kasi sa karamihan ng mga ngaral, hindi nila pinapakita ang larawan ng impyerno. Amen. Tinanong nila, kung saan ang devotion na doon ang temptation. Kadalasan, mga kapatid, kadalasan pag ako nag-preach, pinipurpisi ko rin. Kasi nga, ayaw na, sabi nga, ang buong daigdig ay pinagkakalinan ng Diablo. So, sabi ko yan sa 1 John 5:19, ang buong daigdig. Kaya tayo ay prone ng kasalanan. Napakaganda po ng tanong na yun. Mahaba yun, pati yung sa mga good manners and right conduct. Yan tinuturo ko sa school, high school. Doon ko tinuturo yan. Kasi ang dami na ngayon ang masamang bata, ang nagbubuli. Kaya mga kapatid, sana yan na maging masugid tayong makinig ng salita ng Diyos, lalo pa yung mga tinatawag na Bible study,
Sapagkat doon pwede ka magtanong kasi. Tanungin mo, huwag lang tatanungin niyo kung may pera. Wala ka na. Amen. Kaya, mga kapatid, wala mga po. Sino ba po? Ano kayo Panginoon? Good morning po sa lahat. Pagpapasalamat ko lang po yung ginawa ni Lord sa akin nung nakaraan. Kasi nag-chat po ako nung kay Sister Inday na hindi po ako makaka-attend kasi na kasalukuyan po akong inaatake ko ng kita. So, ang pagpapasalamat ko lang is nagawa kong labanan ng kita ko ng hindi kami pumunta ng doctor or walang inhaler. Ang ginawa ko lang, umiiyak ako that time. Nakapikit lang ako kasi hindi na talaga ako makahinga. Pero sa mind ko, nagpa-pray ako. Sabi ko, Lord, help mo ako. Sabi ko, kasi hindi ko kaya to nang mag-isa ko. Kaya, ayun, maya-maya, mga 1 hour, kumalma naman na. And then, nung pumasok ako ng school, naulit-uli siya. Buti na lang, gabi na nun, madaling araw, so wala akong ibang kasama. Si Teacher Nika, si Teacher Ange, kaming tatlo lang. Pero si Teacher Ange kasi, hinihiga din siya. So, sabay kaming dalawa, and then si Teacher Nika, masama din yung pakiramdam niya. Sabi ko, ano nang gagawin namin? Mag-aalagaan kami tatlo. Ano to? Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. So, tumayo ako, kumanon ako dun sa may table ko. Tapos, nag-pray lang ako, inhale, exhale, hanggang sa kumalma siya. Nung kaya ko na, tumayo ako at nag-drink ako ng water. Sabi ko, thank you Lord, makakatulog na ulit ako. So, yun lang po. Sabi nga kapag kasama mo ang Diyos, walang mangyayari na masama sa iyo. Kung talagang kailangan ka niya, dahil sa nakatulog ka sa pagkapangalan sa mga bata, yan naman po talaga ang nandiyan. Ang tinatawag na goal ng isang teacher. Na ang lahat ng mga teacher, ang lahat ng mga empleyado sa gobyerno ay yan po ay lingkod ng Diyos. Kaya nga, iniingatan niya, Romans 13 na, authority. Ang ibig kong sabihin ko sa bagay na yan, yung sakit na yun, kapag oras na talagang yan ano ang revelasyon sa iyo ng Diyos, mawawala yun dahil hindi ka mawawalaan ka eh. Sabi nga, tumawag ka, pakikinyong kita. Sabi niya. Kaya tayong mga totoong nananampalataya sa Diyos, pinakailangan natin yung 6:20, yung 6:10 to 20 ng Ephesians. Doon nakalagay doon na kapag meron tayong Diyos sa buhay natin, ipagtatanggol tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Ito na lang. Mga kapatid, yan na kung sa bagay hindi ito ang oras na para ka magturo. Pero isinishare ko sa inyo isang bagay na napakahalaga na sabi ng sa Hebrews, hindi kita iiwan at papabayaan na. Iyan po ang sabi na, Jesus yesterday, today, and forever. Pagkatapos sunod noon, nakalagay doon, hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Kaya, doon mo susubukan sa sarili mo. Ako ba ay may Diyos sa buhay? Iingatan ka niya. Ako sa edad ko ito, yan sabi ko, nakakuha na ako. Nakagul na ako, pero bakit malakas pa ang natawan ko? Ganito ang prinsipyo na napag-aralan ko. Ayon sa kasulatan.
na kapag ang tao ay gusto pa ng Diyos na maglingkod, may misyon pa, iingatan ka niya, tatagal ang buhay mo. Ganon din, doon sa mga masama, sinusuportahan din ni Satanas. Pinapaputanda rin. Susunod na pangangaral ko next month, aralan natin ayun. Why do good people, or why do bad happen to good people, and why do good things happen to bad people? Bakit kaya ganon? Yan ang tawag ko doon, the cry of the righteous. Ang ganda niyan. Kaya mga kapatid, sino pa po? Si Brother Ed kaya? Brother Ed, ano sa palagay mo? Palagay ko, hindi ka pa mo palagay. Okay. Ngayon, wala na ata. Sa next week na lang, tayo na tayo yung nagpasama tayo. Yes, hallelujah. Sa pangalan ng Ama ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, kami po inarito at nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, ng mga bagay na amin po naranasan sa mga nakaraang araw. Panginoon, Panginoon, pinagpapasalamat po namin ang inuman namin na hindi po kami iiwan, hindi pinagpapasalamat. Panginoon, andito po na kung nagpupuri at humihingi ng iyong patnubay sa araw-araw. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu, gabayan po ninyo sila upang hindi sila maakit at hindi sila maalitanhin ng basang Espiritu. Basta-basta po ninyo kami lahat dito sa pangalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon, para tayo nasa pinatawagan mo na po ang Panginoon Diyos na magbahayag ng kanyang salita. Ang kapatid kami Dorothy. Ayaw. Praise God at muli po, God is good. And all the time. Yes, praise God at muli po, maraming salamat po sa Panginoon at muli po, ngayong Sunday, nagkita tayo sa biyaya ng Diyos, no, na inuot niya na tayo magkita-kita sa Parlamento at ang pribilehiyo na pagpuri, magsamba sa kanyang pangalan at aking gagawin sa oras na ito. Muli po, magandang umaga po sa Diyos at magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, ang napag-aralan natin last topic natin, last preaching po ay sound check. At napag-aralan po natin na sabi nga, series na napag-aralan natin ang buhay ng tao ay napakaisig, no? Sabi sa Psalms, sa awit, no, ang buhay ng tao, maabot na 70. Kung malusog ka, ang 80, no? Kung health conscious ka, kahabot ka ng 90, mapanat ka, maabot ng 100. So napag-aralan din natin na ano dapat na tayo'y magtrabaho, no? Sa kabila ng tayo walang sweldo, magtrabaho tayo, trabaho ng Diyos, no? Na ipahayag ang kanyang salita. So yan po yung napag-aralan natin. Na sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, pagkamat walang sweldo ang pagpapahayag ng Diyos, pero ito po ay napaka-importante at ito po ang ating priority kung bakit tayo sumundo, mga kapatid, no? So isa po yun sa mga napag-aralan natin. At next, napag-aralan din natin yung mga sakripisyo ng mga Kristiyano na tayo maghahayag ng salita ng Diyos, tayo expect ng kung ano man, pagkamat may nakahanda ang Diyos sa hinaharap namin ng mabuhay, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, hindi natin nasayangin ang pagkakataon ito. At pag-aaralan naman natin, no, kung mayroon tayong mga sakripisyo bilang Kristiyano, maiksi ang buhay. So, napakalungkot ng Kristiyano kung gano'n lang yung Kristiyano may iisip natin ng buhay natin, maiksi, mamagayakin tayo noon. Masaya po ang buhay Kristiyano. Bakit? Ang topic po natin ngayon ay ang sobrang pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, no? Kung ating iisipin, no, sabi sa Book of John, sabi, kung paano ikinaas ni Moises ang ahas na tanso sa disyerto, ganoon din naman, dapat ang anak ng tao ay kailangang maitaas upang tayo
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung topic natin ngayon. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. O, bago po tayo magpatuloy, no? Manalangin po tayo. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat sa buhay namin. Maraming salamat sa kalakasan namin. Ang aming mga paa, Panginoon, ay niloob mo na pumunta rito. Ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay niloob mo na kumain sa oras na ito ng isa salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga kabisihan, mga problema sa buhay, pamilya, relasyon, pera. Kung ano man, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na sa umagang ito, mas malaki ka sa aming mga problema. Sa umagang ito, may tagumpay kaming haharapin, Panginoon. At pag-uwi namin ang aming mga tahanan, mga bahay, Panginoon, ang salita mo, ang biyaya mo, ang aming nabarunin, ang aming gagawin, Panginoon. Dapat sinabi mo sa amin, Panginoon, na ang iyong salita ay buhay, Panginoon. Kaya muli, kayo po ang aming papupurihan sa sambahin sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito, Panginoon. Sa iyo po ang papulit pa salamat sa pangalan ng anak ko si Kristo Jesus. Amen. At muli po mga kapatid, huwag natin sayangan ang oras na ito mga kapatid. No? Ang sabi dito sa Book of John, kung paano itinaas ni Moises ang ahas at tanso sa disyerto, ganun din dapat ang anak ng tao kailangan maitaas upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po yung priority natin mga kapatid, buhay na walang hanggan. Kung bakit tayo nagtikinis, Sunday, no? Pwede naman tayo masyal, pwede tayong saan pumunta kasi free time natin Sunday. So, bakit tayo nandito? So yun ang tanong, bakit tayo nag-TDH? Wala naman tayong benefits na makukuha. Walang sweldo, walang pera. Pero sa kabila ng lahat, kung bakit tayo nandito mga kapatid, may po tayong tinatawag na faith. May pananampalataya tayo namumutawi sa puso ng bawat isa ng mga kapatid. So sabi dito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, lagi nating iniisip, buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? So, ano ba yung buhay na walang hanggan? Maraming nag-iisip, buhay na walang hanggan, mamamatay tayo. Diyon po, sa panaisipan sa atin, ano ba yung buhay na walang hanggan na pinagkakabahuan natin? So, ang tao po mga kapatid, kung katawan natin ay mamamatay. Kung lupa na katawan natin, yung mga nakikita natin physical, mamamatay po ito mga kapatid. Pero, meron tayong kaluluwa na eternity. Mabubuhay po ito habang buhay. Hindi po ito mamamatay. Yan po yung ating iniingatan, yung kaluluwa natin na huwag mamatay. Dahil pwede rin pong mamatay ang ating kaluluwa mga kapatid. No? Pag sinabi natin buhay na walang hanggan, yan yung makapiling natin ang Diyos, no? Pagkatapos mong mabuhay na muli. So yun po mga kapatid, yung ating magpinagkatrabawa na ang buhay na walang hanggan, hindi natin makukuha dito sa sanlibutan na ito. No? Buksan mo palang TV mo. Buksan nyo yung mga radyo nyo. Ano makikita nyo? Ang buhay dito sa mundo napaka-contaminated. Pumunta kayo sa labas, pumunta kayo ng manood kayo ng TV, napaka-maraming korupsyon kang marinig. Maraming mga dapat na hindi mangyari. Hindi yun ang buhay na walang hanggan, wala po dito mga kapatid. Makukuha natin ang buhay na walang hanggan pagkapiling natin ang Diyos. Bakit? Bakit natin i-emphasize yung buhay na walang hanggan? Kasi po mga kapatid, ganito po yan. Kung tayo po ay i-emphasize ng Diyos na dapat yakapin natin ang buhay na walang hanggan dahil meron po kabaligtaran na nakahanda rin sa mga bagay na hindi natin alam ng mga kapatid. Dapat, kung alam natin na may buhay na walang hanggan, alam din natin na may parusang walang hanggan. Pagkamat napaka-basic po ito mga kapatid, no? Pero ito po yung fundamentals ng isang Kristiyano. Basic na to, mahal tayo ng Diyos, napaka-basic. No? Pero ano ba yung pagmamahal ng Diyos na pinibigay sa atin? So yun po, ang pagmamahal ng Diyos na binibigay sa atin, napaka-basic na pag-aralan, napaka-basic marinig. Pero kung iisipin natin, ito yung dahilan kung bakit may buhay na walang hanggan. Sa kanang sarili mo, hindi mo makukuha ang buhay na walang hanggan. Magpakabait ka, hindi mo makukuha ang buhay na walang hanggan. No? Kahit mag-aral ka na mag-aral ng theology, hindi mo makikita ng walang hanggan. Kung tayo hiwalay sa Diyos, mga kapatid. So doon po natin malalaman, no?
Doon natin malalaman kung ano yung buhay na walang hanggan, na napaka-basic, na lagi natin sinasabi, pero ito po ang fundamental sa isang Kristiyano, kung bakit tayo nagtatrabaho, kung bakit tayo ay napapagod, pero sa kabila ng pagod, lagi natin iniisip na may tagumpay sa uli. Ang sabi dito, ano ba yung requirements, no? Sa buhay na walang hanggan? Unang-una, dapat pagsisihan mo yung kasalanan natin. Kasalanan mo. No? Pagsisihan mo yung kasalanan mo. Hindi mo pwedeng pagsisihan yung kasalanan ng anak mo. Gusto mo maligtas yung anak mo? Pagsisihan mo yung kasalanan ng anak mo, no? Individual mo ang kaligtasan, mga kapatid. Kung ano yung kaligtasan mo, pagtrabahuan mo, mga kapatid. Dahil ang kaligtasan ng bawat isang pamilya, individual. Kaya nga sabi natin, ipahayag mo ang salita ng Diyos, bawat isa sa iyong pamilya upang ang lahat ay makakinig at ito'y mais sa buhay. Sabi dito, dahilan kung bakit tayo nawalay sa Diyos, kasalanan, mga kapatid. No? Kasalanan. Yun po yung number 1. No? Kasalanan kung bakit napalaya si Adan. Si Eva at Adan, kasalanan ng reason, no? Kung bakit napalaya sila sa hardin. Kasalanan. Yun po yung dahilan. Kung may buhay na walang hanggan, yun po ang pamaligtaran ng buhay na walang hanggan. Yung kasalanan. Kasalanan din, no? Yung dahilan ng pagbaha yung panahon ni Noe. Anong reason? Kasalanan. Kasalanan din kung bakit sinunog yung Sodoma at Gomorrah, no, mga kapatid. So, kasalanan. Yun ang pinaka-main reason kung bakit mayroong mga ganung mga bagay. Kasalanan. Kasalanan din kung bakit bumaba Panginoon. No? Kung bakit bumaba ang ating Panginoong Jesus, isa lang reason. Dahil tayo makasalanan. So yun po, hindi po natin pwedeng pasinungalingan yun, mga kapatid. Kasi kung sa atin ng Biblia, walang matuwid kahit isa sa atin. Wala. Kahit tatay mo, pastor? No, hindi. Kahit araw-araw ka nag-isimba, hindi yun ba tayo ng mga kapatid? Sabi dito, ang kasalanan. So yun yung pinaka-main reason. Kasalanan kung bakit ang ating mga lahi ay pinalayas. Kasalanan ang Sodoma at Gomorrah ay pinauranan ng apoy. Kasalanan kung bakit binaha lahat, no? Halos lahat namatay. Pamilya ng Linoy ang natira. So yun yung reason, kasalanan. Kasalanan din kung bakit bumaba ang ating Panginoong Isus. So yun po yung topic natin, mga kapatid. Kung bakit bumaba ang ating Panginoong Isus Kristo. Sa lahat ng mga bagay na nangyayaring mga masalimuot sa mundo ito, naisip ay ng Diyos, no? Na mahal na mahal tayo ng Diyos. So hindi po natin mapagkakaila na mapagkakaila na tayo mahal ng Diyos. So isipin natin, no, sa kabila tayo makasalanan, dapat tayo din pinako sa cross. Sa kabila ng tayo makasalanan, no, dapat tayo yung hinampas ng latigo. Kulang pa yan. Ngayon nga, magnakaw ka lang, kulong ka na eh. Corn beef, di ba? Makulong ka lang, magkaroon ka ng kasalanan. How much more magkaroon ka ng kasalanan sa Diyos? No? So yun po yung malaking palaisipan. So ang bibigay po natin versikulo sa oras na ito, yung pagmamahal ng Diyos na kasgas na naririnig natin, napaka-basic yung John 3:16. So yun, ano ba sinasabing John 3:16? No? Masabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, God, so loved the world, so gasgas, pero John 3:16 ang dahilan kung bakit tayo may pananampalataya. John 3:16 kung bakit tayo nabuhay na magmuli. John 3:16 kung bakit tayo may pag-asa. John 3:16 kung bakit tayo may buhay na walang ganay harap. So yun po, mga kapatid. Bagamat sabihin na natin, John 3:16 lang yung kabisado mo, hindi mo dapat ikahiyayan. Kung minsan may palaro pag December. Memory verse, yung iba wala. Pinagmamalaki sa John 3:16, pagkakawa ng paso. Yun po, hindi ko sinasabing doon lang tayo mag-stick sa verse na yun. Pero ang sinasabi ko po, ang i-emphasize po natin dito, yung importansya ng versikulo ito. Na bagamat tayo ay makasalanan, na dapat tayo ay kaluin, hampasin ng latigo, no? Tayo pa yung iniligtas ng Diyos. Sino yung namatay? No? Yung namatay, yun pa yung walang kasalanan para sa atin. Kahit sabihin ko, sabi nga sa Biblia,
Bagamat ikaw na ay napapakabuti, nagkakasala ka pa rin. Sino mang isipin ng tao na siya ay hindi nagkakasala, niloloko niya ang kanyang sarili. Hanggang ngayon, no? Kahit sabihin natin, magpakabait tayo, magpakabuti, pero polluted ang mundo. Hindi natin masisiguro na hindi tayo magkakasala. At ang Kristiyano, hindi po na nagpili sa kasalanan. Although nagkakasala tayo, hindi tayo nanatili sa kasalanan, mga kapatid. So, tatlong karakter ang binabanggit sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. So, sabi dito, may tatlong karakter, no? Basahin ninyo yung John 3:16, pag-isipan natin. May tatlong karakter po, mga kapatid. Una, for God so loved the world, ng Diyos Ama. No? Kung minsan, Kristo na lang naiisip natin sa John 3:16. No? Ang unang nagmahal sa atin yung Ama. Next, sabi dito, ang Diyos, Anak. Dalawa na po. Pangatlo, sabi dito, ang taong sasampalataya sa Kanya. So, hindi lang tumanggap, dapat sumampalataya. So, yan po yung tatlong karakter na makikita sa John 3:16. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at tayo na sumasampalataya sa Kanya. So, yun po, mga kapatid, yung makikita natin, na bagamat si Kristo na lang palagi nakikita natin na hindi naman masama, pero huwag nating kalilimutan yung pagmamahal ng Ama na pinigay niya sa atin. Kaya bumaba ang ating Panginoon at kanyang anak, which is walang kasalanan. Sabi dito, si Jesus ang sentro ng pananampalataya. Pero Ama ang nagbigay. Sabi ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ay dakila niya sa akin. No? So, ganun kadakila ang Diyos. Ang Ama ay dakila kaysa sa akin. Kaya, ang sinusunod ng ating Panginoong Kristo ay ang kalooban ng Ama, hindi ang kalooban ng kanyang sarili. Ganun din tayo. Hindi natin sinusunod yung ating kalooban, pero ang kalooban ng ating Panginoong Kristo ang sinusunod naman natin dapat. No? Dahil doon nagmumula ang kaligtasan. Sabi dito, for God so loved the world. Pwede naman sabihin na, for God loved the world. Pero binigyan emphasize, for God so loved the world. So gano'n, binigyan emphasize ng Diyos yung pagmamahal niya sa tao, bagaman hindi tayo marapat dapat mahalin. Sabi dito, mahal ng Diyos ang mundo. Mahal. Pagamat ito ay pinamumugara ng masamang mga nilalang, pero mahal ng tao ang Diyos na hindi naman nilalang ang Diyos, hindi nilalang ng Diyos ang sanlibutan ito na napakabuti. Ito ay nagsimula na malinis, pero sa pagsalangsang ng kasalanan, pagsalangsang natin sa kalooban ng Diyos, ito'y dumumelo. Sabi nga, ang mga ibon, hindi nagtatrabaho, pero ano sabi? Mahal ng Diyos, iniingatan ng Diyos. No? Ganun kamahal ng Diyos ang sanlibutan. No? Sabi dito, pati mga damo na tumutubo, walang nag-aalaga dyan. Pumunta kayo sa mga bakanting lote, walang nag-aalaga dyan, pero patuloy na nabubuhay. Iniingatan ng Diyos. How much more mga Kristiyano na sumusunod sa Kanya, mga kapatid? Can you imagine na? Yung ibon na hindi nagtatrabaho, yung mga hayop na hindi nagpapagal, hindi nagpapawis, minamahal ng Diyos, iniingatan niya, tayo pa kaya? So kung meron tayong mga problema, mga kapatid, sasabihin natin. Kasi may mga bagay tayong hindi naaabot ng ating pag-iisip. Na yung pagmamahal ng Diyos na isasantabi natin. Lagi nating priority kung ano yung nararamdaman natin, mga kapatid. So, sabi dito, nagpapaulat ang Diyos sa mga taong matutuwid at hindi matuwid. Sa Mateo, mababasa niyo yan. Pinapasikat ng Diyos ang araw sa mga matuwid at hindi matuwid. So, ganun kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Ganun kamahal ng Diyos ang tao. Bagamat matuwid ka, gumagawa ka ng mga hindi karapat-dapat, pinagbibigyan ka pa rin ng Diyos. Tapos tayong mga Kristiyano, nag-worry tayo, may mga problema tayo.
So hindi dapat mga kapatid, mas malawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin dapat pagtuunan ng pansin yung mga nararamdaman natin. No? Kaya nga sa atin ng Diyos, basahin niyo yung aking salita, sumunod kayo sa akin. No? Hindi niya sinabi sa mga hayop na for God so loved the world. Hindi niya sinabi sa hayop, sa halaman. Sinabi niya yung for God so loved the world sa atin, sa inyo, sa mga Kristiyano. Kahit nga hindi pa Kristiyano no? Doon nagsimula yung pagmamahal ng Diyos na tayo'y makasalanan pa. Minahal tayo ng Diyos nung tayo hindi pa mabuti. Minahal tayo ng Diyos kung kailan sadlak tayo sa kasalanan. Unang nagmahal sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung mabuti tayo ngayon, bunga na lang yan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya huwag natin ipagmalaki na tayo'y mabuti, tayo'y matalino, huwag natin ipagmalaki na tayo'y nakatataas sa nakararami. Dahil, masabi ng ating Panginoon, pagamat tayo'y masama, minahal tayo ng Diyos. No, mga kapatid, hindi niya sa hayop binigay ang priority ng pagmamahal. Hindi sa damo, kundi saan? Sa tao. Dahil kawangis ng Diyos, ang tao na kanyang nilalang, mga kapatid. Pero ang tao ay, no, sabi natin, ang tao, sinayang niya ang oportunidad, matigas pa rin ang ulo. Bagamat bumaba ng ating Panginoon, meron pa rin matitigas ang ulo. Hindi pa rin naniniwala, no? Sabi sa John chapter 3 verse 19, ang sabi dito, ganito ang paghahatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig, sabi dito, inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang ginagawa. For our nature, human nature, mga kapatid, masama talaga tayo. Pero sa biyaya ng Diyos, pinuksan niya ang ating kaisipan. Sa biyaya ng Diyos, tinatawag tayo, mga kapatid. Sa lahat ng biyaya, sa lahat ng kabutihan, mayroon pa rin tao matigas ang ulo. Napakasakit pakinggan, mga kapatid, pero ito yung katotohanan. Sabi, bumaba na yung ilaw, pero hindi nila tinanggap yung ilaw. Yung dilim pa rin yung nilakap nila. Bakit? Dahil masasama ang kanilang mga gawa, mga kapatid. So yun po, mga kapatid, no? Dapat isipin natin na sa kabila ng kabutihan ng Diyos, sa kabila ng ating kasalanan, huwag natin piliin yung dilim. Yakapin natin yung binigay ng Ama, which is ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Basahin natin dyan, chapter 1, verse 9 hanggang 10, ito pa po, dagdag po ito sa mga matinang sabi dito. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa libutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit, sabi dito, hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ito, sabi dito, sanlibutan ito nang nilikha niya sa pamamagitan niya. Bumaba ating Panginoong Hesus, ang ilaw sa pamamagitan, sabi nga, ang daigdig na ito ay ginawa sa pamamagitan niya, bumaba siya dahil sa ating kasalanan, pero sa katigasan ng ulo, no? Ang ilaw ay hindi nila tinanggap. Why? Bakit? So mga kapatid, bakit may mga tao hindi tumatanggap? So may dahilan po, mga kapatid, no? Masama ang tao. No? Sabi dito, masama ang mundo. Bakit? Sino bang naghahari sa mundo? Kung babasahin natin yung Efeso, ang sabi doon, naghahari si Satanas dito sa mundo. Kung nagbibigay ang Diyos ng pagpapala, nagbibigay din si Satanas ng pagpapala literal, mga kapatid. Kaya hindi lahat ng pagpapala, mga kapatid, galing sa Diyos, mga kapatid. Sikapin natin, no? Magkaroon tayo ng discerning. Ito ba yung pagpapala na to? Bigay ng Diyos. Ang mga bagay na kaloob ng Diyos, may mga pagpapala na nagiging sumpa, mga kapatid, pag hindi natin nais na ayos lahat ng ating mga tinatangkilik, mga kapatid. Kung tayo po ay mayaman, pera, blessing po yan. Kung bigay yan ng Diyos, blessing po yan. Pero kung ito'y gagamitin natin sa mga bagay na makamundo, ito po ay magiging sumpa. Ito po'y pagpapala na, pero ito'y magiging sumpa pag hindi natin
sa tama, mga kapatid. So, yun po yung mga batayan, mga kapatid. Ano pa yung batayan? Nireject ng sanlibutan ang tagapagligtas. No? Nireject. Pagkabat bumaba na yung tagapagligtas, nireject pa nila. So, ganun po. Ganon karumi. Ganon yung kasalanan. Ganon binulag ng sanlibutan ang bawat isa. Ganon binulag ni Satanas ng mundo. Kaya nga, kung tayo tatanggap sa ating Panginoon, sabi, imumulat ng Diyos ang ating puso't isipan upang makita natin ang katotohanan. Sabi, seek the truth. Huh? Seek the truth and the truth shall set us free. Yung katotohanan yung magpapalaya sa atin. Hindi yung katotohanan na nagmumula sa atin, mga kapatid. Sikapin natin, mga kapatid. John 14:17. Basahin po natin. Sabi dito, siya ang espiritu ng katotohanan. John chapter 14 verse 17. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. So yun po, mga kapatid. Hindi nakikilala ng sanlibutan ang ating Panginoong Jesus. So bakit yung mga persecuted, no? Yung mga pinipersecute na mga tao? Kasi nga may mga tao na hindi nakikilala ang bawa ng Diyos, mga kapatid. So yun po. Praise God. At muli, sabi dito, malala na ang mundo. Malala na ang mundo. Kaya walang kumikilala sa Diyos. Dahil ang mundo ay napaka-polluted at kontrolado ni Satanas. Dito, ayaw tanggapin ang lumikha sa kanila. Ni-reject ang ating Panginoong Hesus. So mas laris ng mundo ang mga bagay na magpapahamak sa kanila kaysa yakapin ang tagapagligtas. So ganun po, mga kapatid. Mas gusto ng mundo na yung dilim. Na mas gusto ng mundo yung mga bagay na magpapahamak sa kanila. Instead, tanggapin ang ating tagapagligtas. So ganun po, mga kapatid, no? Galit ang mundo sa atin, sa ating mga Kristiyano. Nabalitaan niyo na ba ng mga Kristiyano na halos minasaker sa iba't ibang mga bansa, mga kapatid? Nabalitaan niyo na ba sa Sudan, sa Africa, no? Kawawa yung mga Kristiyano ron. Hindi lang basta patayan, masaker, mga kapatid. Sabay-sabay pinagpapatay. So, ganun po yung sanlibutan. Hindi nila nakikilala yung tagapagligtas. Hindi nila tinanggap ang tagapagligtas. Bagkos, sila pa ay nagpe-persecute doon sa mga tumanggap, sa mga nangangaral ng utos ng tagapagligtas. Ang mundo ay pinagkaharian ni Satanas at binulag niya ang nakararami. Na-imagine nyo na, no? Siguro kung dumating dito sa Pilipinas yung mga ganong sitwasyon, baka hindi lang Sunday, nasa simbahan tayo. Napakaluwang natin sa Pilipinas. Pagkamat sa ibang bansa, maglakas ka na ng Biblia, kukulong ka. Maghayag ka ng salita ng Diyos, lifetime ka makukulong. At higit sa lahat, pwede ka nilang patayin. So yun po yung masakit na katotohanan na nangyayari dito sa mundo. Yung sobrang luwang natin sa paglilingkod sa Diyos, yun po yung nagiging kahilan para hindi tayo maglingkod. No? Nakita niyo sa Facebook kung paano patayin yung mga Kristiyano. No? Parang hayop. Pero nakasulat yan, mga kapatid. Nakasulat lahat yan. Yung persecution na mangyayari sa atin. Kaya mapalad pa tayo hindi yung nangyayari dito sa lugar natin, mga kapatid.
Pero wag natin hintayin dumating yun habang maluwang pa. Maglingkod tayo sa Diyos. Huwag tayong magdalawang isip mga kapatid. No? Sabi dito, pero sabi dito, nating unawain. Pagamat may mga tao na taliwas, may mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Pero sabi, kailangan pa rin unawain mga kapatid. Bakit? Dahil tayo dito. Dahil gagawin natin kalagayan yung kalagayan nila mga kapatid. Kung meron tayong nakikita mga hindi sumusunod, hindi nananampalataya, ipanalangin natin. Dahil yung kalagayan nila, yun din yung kalagayan natin nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong mataas mga kapatid na kung tayo ay sasabihin natin tumanggap tayo sa Panginoon. Hindi, galing din tayo sa ganung sitwasyon na tayo'y makasalanan. Galing din tayo sa ganun, wala tayong pinagkaiba sa kanila mga kapatid. Dahil dati tayong katulad nila. Kaya nga sabi, for God so loved the world. Mapamabuti ka, mapamasama ka, pero ang Diyos sadyang mapagmahal. Mahal pa rin niya ang ating mundo. Kung sanlibutan ito ay nananatiling may pagmamahal tayo sa Diyos. Kaya nga pag sinabi natin for God so loved the world, lahat may mga pag-asa mga kapatid. Sabi nga nila, pag bakla ka, wala kang pag-asa. Kasi bakla ka. Pag tomboy ka, wala ka ng pag-asa. Kasi tomboy ka. No? Ano ba yung sabi ng Panginoon? For God so loved the world. No? So walang pinipili ang Diyos mga kapatid. Lahat may pag-asa. Bata, matanda, babae, lalaki, matalino, hindi matalino, bakla, tomboy, lahat yan may pag-asa mga kapatid. Kaya nga sabi, for God so loved the world. Pero anong kapalit? So, yun po yung mga So ano po yung kapalit kung tayo po ay mahal ng Diyos? Sabi dito, tanong. Yung gumawa ng mga masasama sa atin, no? Sa inyo, bawat sa atin. Handa nyo bang ibigay yung buhay ninyo sa mga taong gumawa ng masama sa atin? Handa nyo bang ibigay yung buhay natin sa mga taong nag-traitor sa atin? Handa ba natin ibigay yung mga tao na pumatay sa ating mga mahal sa buhay? Handa ba natin ibigay yung buhay natin doon sa mga taong ginawa natin ng mabuti pero masama ang ibinalik sa atin? Kaya ba natin mga kapatid? So napakahirap na tanong mga kapatid, no? Siguro pag pinatay yung nanay mo, hindi mo makapatawad yung pumatay sa nanay mo. No? So gano'n, no, mga kapatid, no? Gano'n kasakit yung katotohanan sa mundo. Yung nagnakaw sa'yo, kaya mo patawarin na halos walang matira sa'yo. Yung nag-traitor sa atin, yung binigyan natin ng 100% at tiwala, tapos ang binigay sa atin, magtataksil. Kaya ba natin ibigay yung ganyang buhay, yung ating buhay? Kung pansinin ninyo, no, may mayaman na nagtanong sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng mayaman, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng parte sa langit? Panginoon, paano ko makakamtan yung buhay na walang hanggan? No, sabi ng ang Panginoon, sundin mo yung mga utos, mahalin mo yung nanay mo, mahalin mo yung mga mahihirap, sambahin mo yung Diyos, at kung ano-ano, pasundin mo lahat. No? Yun yung sabi ng ating Panginoon. Sumagot yung nagtanong, nagawa ko na yan? No? Nagawa ko na yan? Lahat yan, ginawa ko na. Lahat ng kautusan, ginawa ko na. Nag-reply si Jesus dun sa nagtanong. Ibenta mo yung mga kayamanan mo at imamahagi mo sa mahihirap. At sumunod ka sa akin. Anong ginawa ng nagtanong? Tumalikod siya. Hindi niya kayang ibigay yung pinagpagalan niya. Hindi niya kayang ibigay yung kayamanan niya doon sa mga hindi naghirap. Kasi siya naghirap doon sa kayamanan niya. Yung buhay pa kaya natin, ibigay natin sa mga tao nagkasala sa atin. Napakahirap ng mga kapatid.
pera natin, kayamanan natin, napakahirap ibigay doon sa mga taong kahit hindi pa ka nagkasala sa atin. Napakahirap ibigay. How much na yung buhay natin, ibigay natin doon sa mga taong yun. Napakahirap. Pero for God, so loved the world, He gave His only begotten Son. Pero ang Diyos kaya-kaya mga kapatid. Bagamat tayo walang silbi, tayo makasalanan, for God so loved the world. Ganun pa rin niya kamahal ang mundo. Ganun pa rin kamahal niya tayo mga kapatid. Kaya wala tayong dapat na magtanong, mahal pa ako ng Diyos? Mga kapatid, hindi nagpadala ang Diyos ng anghel para yung kasalanan natin mawala. Hindi nagpadala ang Diyos ng mga kaharian niya dito sa lupa para tayo luminis. Hindi pinadala ng Diyos yung kanyang kaisa-isang buktong na anak na walang kasalanan para mamatay sa ating mga makasalanan. So yun po mga kapatid, no? Napakahirap ibigay yung buhay natin, yung ating kayamanan, mga pinagpagalan, yung mga taksil sa atin, yung sa mga bagay na hindi natin kilala, no? Ibibigay natin. Kilala man natin, pero kilala natin masama. Napakahirap ibigay yung mga bagay na tinatangkilik natin, no? So anong response natin? Kaya ba natin? No? Isa lang yung response dyan, bahala sila. Yan ang natural na isang tao, bahala sila. Pero sa Diyos, sabi, for God so loved the world. No? Ganyan yung pagkakaiba ng pagmamahal ng tao sa pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. Wala tayong karapatang sabihin, mahal tayo ng Diyos, mahal ba tayo, nagtatanong tayo? No, wala tayong karapatang, mahal kaya ako ng Diyos. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako pinopromote, mahal ba tayo ng Diyos? Mahal pa ako ng Diyos kasi wala pa akong sasakyan. Mahal pa ako ng Diyos kasi yung pera ko, kakaunti. Mahal pa ako ng hindi, mga kapatid. Hindi yung basihan ng pagmamahal ng Diyos. Wala tayong karapatang sabihin niya, mga kapatid. No? Sabi nga, hindi nagpadala ang Diyos ng anghel. Hindi nagpadala ang Diyos na kung ano man dito sa sanlibutan para tayo luminis. Nagpadala ang Diyos ng kaisa-isa niyang anak na walang kasalanan. Nagpadala ang Diyos ng anak niya na inosente sa paggawa ng kasalanan para mamatay, hatawin ng latigo, pahirapan, ma-dehydrate sa krus at mamatay. Na kung tutuusin, tayo dapat yung gagawa ng mga bagay, mga kapatid. He gave His only begotten Son for you. Ganyan kabuti ang Diyos. So tanong, lahat ba naniniwala sa Panginoong Hesus? Amen. Amen. Lahat na nandito naniniwala. Pero, bagamat masakit man pakinggan, marami pa rin ang hindi naniniwala. Kaya nga may mga persecution ng Kristiyano, mga kapatid. Sa kabila ng mga bagay na ginawa ng Diyos, may mga persecution pa rin ang mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya huwag tayong magtaka, kaya kung meron tayong naglilingkod tayo sa Diyos, nagpapakahirap, nagpapagal tayo, sabi ng ating Panginoon, hindi dakila ang alipin sa Kanyang Panginoon. Kung siya pinag-usig, dinuraan, niyukat, kung ano-ano, binugbog, niyurak, pangyuyurak na ginawa, ganun din tayong mga Kristiyano. Makakaranas at makakaranas tayo, mga kapatid. Kaya kung meron mga gumawa sa inyo ng mga hindi maganda, bibili. Palakasin natin yung ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung Espiritu Santo, sikapin natin, hingiin natin sa Diyos, mga kapatid, na siyang maghari. Hindi tayo yung maghahari, yung kalooban natin, hindi. Yung kalooban ng Diyos. Basahin natin sa John chapter 6, verse 37 hanggang 40. Sabi dito, lalapit sa akin ang lahat na ibinigay sa akin ng Ama. Hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo
sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. 40, sabi, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakakita sa anak at sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. No? Sino ang nagbigay? Ang Ama. Sino ang binigay? Ang ating Panginoong Jesus. No? Kaya, lagi po natin isipin na kung mayroong Panginoong Jesus tayo nagkapagligtas, isipin din po natin na may nagbigay na mabuting Diyos Ama para tayo'y luminis. Ibibigay tayo sa ating Panginoong Jesus. Upang ano? Upang buhayin tayo sa huling araw. So yan po mga kapatid, no? Yun po yung purpose natin. Meron tayong pinag-ahandaan. Meron tayong buhay. Meron tayong buhay na hinihintay. Hindi po ito yung buhay natin mga kapatid. Sabi nga sa Psalms, ang buhay ng isang tao, 70 years na lang. Pag malakas, 80. Health conscious, 90. Pag umabot ka ng 100 years, may 100,000 ka sa gobyerno. Pero unfair, no? 100 years ka paano may enjoy, no? Ang 100,000. Hindi pa rin, no? So meron ka rin pagpapala ang gobyerno. Pero yung pagpapala ng gobyerno, 100,000, 100 years ka, ano gagawin mo? Samantalang bedridden ka na. Pero ang inilagay ng Diyos na pagpapala, sabi, buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So yun po mga kapatid, sikapin natin. Kung may lakas tayo, may buhay tayo, huwag natin sayangin. Kung ano man yung tinatangkilik natin, maging busy tayo sa gawain ng Diyos. Hindi naman natin sinasabi na huwag na tayo magtrabaho. Kailangan pa rin yun. Hindi natin sinasabi na huwag na tayong magsimba. Kung nagsisimba man tayo, huwag na tayong magtrabaho. Utos pa rin na magpagal tayo dahil sa ating pawis, doon kukunin yung ating kakainin. Utos pa rin ang ating Panginoon. Pero ang sabi ng Diyos, ibalansin natin yung buhay natin. Bakit? Dahil kung may buhay tayong tinatamasa dito, mas masarap yung buhay na inihanda ng Diyos doon sa inihanda sa bawat sumusunod, sa bawat Kristiyano sumunod. No? Sumunod. Pag sinabing sumunod, hindi lang tinanggap ang ating Panginoon. Pag sinabi natin sumunod, pagkatapos tumanggap, marami kasi mga tumanggap. Tinanggap ang ating Panginoong Jesus. Tapos na. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, tanggapin din natin yung aral. Tanggapin natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi lang basta pagtanggap. Bakit? Kasi ang sabi kung sino yung magtitiis, may pagtitiis talaga mga kapatid, may tiisin ng lahat. Kung sino man ang magtitiis, ay siyang maliligtas. Kaya hindi lang po sa pagtanggap. Kung tayo'y tatanggap, sisiguraduhin natin na tayo'y susunod. At sa ating pagtatapos mga kapatid, lagi po natin isipin na kung alam natin na tayo'y nagtulog, hirap na hirap, huwag natin isipin na walang nagmamahal sa atin. Meron isang hindi nakikita na mahal tayo. Pagamat gawan tayo ng masama ng ating kapwa, although masakit, tiis lang mga kapatid. Tiis lang. Dahil may pagtitiis. Yung mga hindi napitiis, yan yung mga nanulugmok sa kasalanan. Yung mga hindi marunong magtiis, yan yung mga napapahama. Tiis lang. Hindi naman habang panahon magtitiis tayo mga kapatid, no? Ilang taon nagtiis si Noe?
No? 900, mga ganun. No? So, daan-daan taon yung pagtitiis ni Noe. Yung paggawa niya ng bangka, sobrang pagod. 100 years, no? 100. Hindi lang basta 70, hindi lang basta 90. So, may pagtitiis. So, yung pagtitiis ni Noe, nagbunga po yung mga kapatid. Ano yung bunga nun? Sila yung natira. No? Bagamat kinukutya si Noe, gumagawa ka ng barko sa tuktok ng bundok, nasisiraan ka na ba ng ulo? No? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ang barko nasa dagat? Kasi ikaw gagawa ka ng barko sa tuktok ng bundok? So, ano ginawa ng mga tao? Pinagtatawanan si Noe. Anong sabi ng Diyos? Ang mga tao ng panahon na yon, kumakain, umiinom, nag-aasawa. So, yun lang yung buhay nila. Pero si Noe, sinunod niya yung utos ng Diyos. In the end, bumaha sila yung natira. Kaya sabi, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maluligtas, mga kapatid. So yun po yung dapat natin isipin, mga kapatid. Sa pagtitiis natin, meron tayong tagumpay sa hinaharap. Amen? May natutunan po ba? Amen. Amen. Kaya po, manalangin po tayo. Ama, maraming salamat sa biyaya mo. Ama, maraming salamat sa iyong anak na binigay mo. Bagamat hindi kami karapat-dapat, pero niloob mo na iyong anak, Panginoon, ay mamatay upang kami luminis, upang kami maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Diyos, maraming salamat. Wala kaming magagawa. Maraming salamat. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo kaming kinakarogan. Sabi mo sa iyong salita, ang ibon na hindi nagtatrabaho, patuloy mong inaalagaan ang mga damo na hindi dinigiligan ng sinuman, patuloy na nabubuhay. Pero ang tao, patuloy mo pa rin, Panginoon, na pagkamat masama, patuloy mo pa rin pinoprotektahan. At inihanda mo ang buhay na walang hanggan sa hinaharap. Maraming salamat po, Panginoon, kaya sa oras na ito. Paglabas ng aming mga katawan sa buwagang ito, pag-uwi namin, Panginoon, makapangunin namin ang salita mo, na ang kapayapaan, na ang biyaya na iyong binigay sa amin, ay ipapabuhay namin sa loob ng aming tahanan. At sa lugar na ito, sa aming tahanan, sa pag-uwi namin, naniniwala kami na lahat ng aming suliranin, problema ay may solusyon dahil mas malaki pa kaysa sa aming mga problema. Sa iyo po, papulit pa, salamat sa pangalan ng anak ko sa Kristo Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Tunay nga na marinig natin ang kanyang mga mensahe. Kaya sa mga oras na ito. Sabi nga yan na it is better to give than to receive. Nakalagay yun sa Biblia. Kaya sa mga oras na ito, habang maawin ka natin kuwan, kayo po ay makakatuwa. Amen! Amen. At nais ko po na aking pagbibigay. Lagi natin itanim sa isip na magbigay tayo ng may galak, hindi mabigat sa ating loob, yung pusang loob natin sa puso kapag natin pinigyan ng Diyos, sa nakita natin magbibigay. Pinigyan niya kung ano yung maya natin.
na ito. Aming pong nadama at nahipo ang aming mga puso sa mga salita. Kami naman po ay nagkaloob kung mayroon na handog sa iyo. Inihandog namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kaloob ito. At lahat po ng mga narito ay yung pagpalain, siksik, liglig, at umahapaw. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. At paalala ulit, sa tuwing alas 9:30 ng umaga, meron tayong Sunday School. Sana po, makapunta kayo dahil sabi ko nga po, napakahalaga yung pwede kayo magtanong upang sa ganun maliwanagan kayo sa mga bagay na hindi pa nyo naunawaan. Pag alas 10 po, meron tayong tinatawag na simula ng service. Well, tuwing Sabado, kung meron po yung panahon, bibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon tayo ng tinatawag na prayer meeting. O kaya naman sa mga bahay natin, huwag yung kalilimutan na isama ang lahat ng mga bagay tungkol sa simbahan na ipanalangin natin. Katulad sa amin na umaga at gabi, pagkapat minsan pag umaga, hindi namin na papansin na nakalimutan namin, pero paggabi talaga nagpasalamat ko sa Diyos. Sunod, yan na mangimbita tayo kung sabi nga doon sa Biblia, ang isang tao madala mo sa harapan ng Diyos, libong anghel ang nandiriwang. At sa kayong iba naman po na gusto lahat naman po ministry ito, ang magsimba ka lang, ministry na yan. Ang baga nandun ka sa pintuan, ministry. Napakalaming ministry. Hindi naman po duduro, hindi naman pag-aawit, hindi maraming ministry. Ang ibig sabihin, bayanihan ng estilo. Na sinasabi ko yan sa banal na kasulatan na may mga bahagi sa ating buhay dito sa simbahan. Kaya hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Magaman tayo nito po, meron tayong ginawa na kinalulungan ng Diyos. Ngayon, meron pa tayong Facebook. Kung LCC ang nagalagay doon, sana po yan i-follow po ninyo at sana po mag-viral. Importante mag-viral dahil lang sa pagkat may bahagi kung ano po ang ating pinag-usap sa lahat ng mga tao. At ngayon po, sino po ano pa po ang atin po ang mga bawa pa? Panawagan pa? Kung wala na po, pinatawagan ko na po ang ating pong butihing pastor na yung panalangin ang ating pong wawawakas. Okay, tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin at ating pong idulog sa ating Panginoon ang ating mga napag-aralan sa oras na ito. Samahan nawa tayo ng ating Panginoon. Ulitin po natin, tayo po salamat sa Panginoon. Ulitin po natin, give thanks. Jesus Christ.
Ama, sa patuloy ng pagkapayag ng Panginoon ng iyong kabutihan. Salamat sa amin na pag-aralan ngayon. Na kami ay yung inibig, Panginoon, ng Paman. Na pagkabad kami makasalan, kami nagsalasang sa iyo. Subalit dahil sa iyong pag-ibig, simula sa aming pag-ibig mga kasalanan, kami yung pinubos, Panginoon, sa malaking halaga, Panginoon, ng iyong puntong anak ang patuloy pinagkaloob mo para kami ay matubos sa pagkakasala. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, na maunawaan ng bawat sa Panginoon na kahalagahan ng pagkabago ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa bawat tao na makasalanan. Wala kang pinipili, Panginoon, na sinabi mo nga na pinapaganan mo ng pagpapala kahit ang may hirap o may yaman. Gano'n pa kaya kami, Panginoon, na iyong pinili at inari mo anak. God, alam mo, Panginoon, ang lahat ng bagay ay niluluhog mo para sa ikabubuti natin. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, amang parinig na iba ng punta sa labas, Panginoon, ang patuloy mo buksan ang kalampusan isipan upang iyong sa'y pumasok at dalamay sa buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, mga kapatid kong ito na patuloy na nakinig na iyong banal na salita. Patuloy na ito'y kanamawaan, may sa buhay ng pabasaw at sa buwagan na ito. Puspos ng iyong pagpapala. Magdiwanan ko na katulad ng ginawa at tunay ikaw lamang ang mataas sa kanilang mga buhay. Ng Ama, na patuloy na nagbigay ng pag-ibig sa atin. Sa araw-araw na ating pamumuhay, katay natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo at mamuhay tayo na ngayon sa kanyang kalooban. Salamat, Ama, paspasan mo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lalo magsabi na